Yo mga kasangga, ang topic natin for today ay kung kailan nga ba dapat ibinababa sa lupa ang mga alaga nating sisiw. So maraming question sa akin yan sa mga social media accounts natin like TikTok and Facebook. So ngayon ilalagay natin dito to sa YouTube para madaling ma-access kasi medyo long form itong video na to, ibig sabihin mahaba ito. Okay? So, may iba't ibang klase kasi ng kulungan sa pag-aalaga ng manok, no? Lalo na sa sisiw, meron pong dalawang klase yan. Ang unang klase ay ang brooder na tinatawag, dito yung may pailaw, may painit, no? Kasi nga ang mga day old chicks kailangan pa nila ng ilaw o kaya ng heater. Ngayon, pagka tumuntong na po sa isang buwan ng sisiw, medyo malaki na sila dahil tumutubo na po ang balahibo nila, lumalaki na rin sila, kaya na nilang painitin ang sarili nilang katawan, hindi na po sila nangangailangan ng painit o yung ilaw na mainit or incandescent or heater. So ngayon, saan sila ilalagay? Ilalagpak mo ba kagad sa lupa? Hindi po. Diyan po papasok ang tinatawag nating grower cage. Ito po yung grower cage natin. Meron siyang net para hindi sila lalamukin. Pakikita ko sa inyo sa loob. Ayan. Ayan po yung grower cage natin. Dito sa grower cage, wala na po tayo ditong pailaw, hindi na rin po sila anli pakain. Ang pakain po natin dito ay umaga, tanghali, hapon. Hindi pa rin sila pwedeng magutuman ng sobrang tagal. Kasi ang tendency pagka ang manok at ang sisiw nagugutuman ng matagal, lalo na malilit pa ang bituka or malilit pa ang tiyan nila, nai-stress po sila. So pagka nai-stress sila, pwedeng pagmulan ng sakit at syempre, minsan lalo na pagka yung mga manok mo sobrang stress, nagtutukaan. Doon nangyayari yun yung mga cannibalism. So para maiwasan yon dapat umaga, tanghali, hapon sila bigyan ng patuka. Kasangga, pwede ba i-unlimited ko na lang sila? Pwede po. Pwede naman po yon. Pero maganda rin kung may time ka naman, ma-practice mo na sila ng umaga, tanghali, hapon na may mga times na nawawalan sila ng pagkain kasi sa paglaki nila 2 times a day na lang sila kakain. At the same time, pagka kasi ganong sistema, although matrabaho siya, pag laging nagugutuman, kumbaga sabik sila lagi sa pagkain, lagi silang magana kumain. Okay, so ngayon pagkatapos ng 2 buwan, no, pwede na po silang ibaba sa lupa. Bakit sa 2 buwan? Kasi usually pagka 2 buwan, dyan po nila nakukumpleto yung balahibo nila. Pero it depends sa breed ha. Kasi may mga breed kagaya na itong mga Shamo, 2 months old na kukonti pa balahibo. Pero madalas 2 months old nilalagay na natin sa lupa kasi sa age na yan medyo kalakihan na po sila. Kaya na nilang tumakbo sa mga predator, kaya na nilang lumundag, lumipad. So kumbaga may kakayanan na silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So papakita ko sa inyo yung setup natin ng ating lapagan ng lupa once na matapos na sila sa grower cage, no? Dun yung 1 month, ay may nakawala, wait lang, may nakawala, kakalipat lang kasi nito eh. So ganito lang yung setup natin, napakasimple. Hindi mo kailangan ng mamahaling setup ha. Pero sa farm meron tayong mga mamahaling setup, pero dito sa bahay kasi pag lumalaki na yung manok nililipat ko rin sa farm kaya hindi ko kailangan mamahaling setup. So ang setup lang natin dito ay range net. Ay daming langgam. Aray. Yan, daming langgam. Grabe. Cut. Okay. Dito tayo, ang daming langgam dun. Ayan, dami nga. So ito lang, meron tayo ditong range net. Kung napapansin nyo, ito yung range net natin. Yan, naka-net lang tayo dyan. Hindi sila lumalabas dyan. Then meron tayong kulungan doon kasi doon sila natutulog pagkagabi, no? Pagka maulan pumapasok sila, pagka mainit pumapasok sila. Punta tayo doon sa kabilang parte para mapakita ko lang sa inyo. Pero nakita na niyo na siguro 'te. Yan, meron tayo dito automatic nipple drinker naman. Yan, kung napapansin nyo, ayan yung automatic nipple drinker natin, nakatali yan doon sa kulungan. So diyan hindi na ako madalas magpatubig, halos pakain na lang. Ganyang setup natin. At yung pinto, ayan. Kung bakit, pwede naman silang nakakulong lang din na kulungan, ganyan, merong bubong, no? Pero ang ginawa natin, merong range net kasi. Para naaarawan pa din sila, nakakakain sila ng mga insekto, damo, ganun. Ganun yung setup natin. Para masanay sila sa lupa, makuha nila lahat ng bacteria na meron sa lupa, masanay immune system nila. Ganun, para masanay ang immune system nila, para pagka malaki na sila, hindi sila sobrang sakitin. Kasi pag ang manok laging nakakulong, hindi nakakasagot ng mga bakterya, ng mga dumi,
Pag binaba mo sa lupa, sakitin. Ganun yun. So ito pa isa nating range net. Bumili lang din tayo na itong chicken net. Yan, ang tinatawag dyan ay chicken net. Kasi yan itong block na to. Ganito lang din, katulad do setup doon. Iba lang yung net ko to. Itong block kasi itong madali install. Ang init ngayon ng panahon. So ito, ganun lang din setup. Merong tulungan sila doon. Nilagyan ko lang ng tabing na yun kasi naiinitan sila. Nagtatago sila. Yun yung mga sisiw. Puntahan ko, wait lang. Pakita natin sa inyo. Ganito lang din, naka-range sila. Sa tanghali lang sobrang init. Ay, nagtatago. Ito, yan sila dami oh. Ayan, nagtatago sila. Tabingan nila yung pagkahapon kasi umiinit eh. Ba't nakasara? Binabalagbag nila yung mga pakainan nila oh. Pero nandyan yung mga manok. Sumisingit-singit sila dito sa malamig. Ayun oh. Mga sisiw natin. Kubiran nga natin, mainit. Yan, ba makapasok sila doon. Pumasok na iba. So yun lang, ganito lang yung setup natin. So 2 months old, binababa na natin diyan, no? Hanggang sa mag 3 months to 4 months old, pagka ganun kalaki na, nililipat na namin sa farm. Then yun na kasi ready na sila maging breeder. Kasi sa heritage chicken, 4.5 months lang umiitlog na. Kaya hindi na namin masyadong pinatatagal dito. Kasi syempre, pagka lumalaki sila, lumilit ang kulungan, sumisikip. So kailangan nila ng mas malaking kulungan. So nandun na rin sa farm. So yun na. Basta summarize lang natin. 1 month pababa, brooder. 1 month pataas hanggang 2 months ay grower. Etong grower na kulungan. And sa range nila ay 2 months to 4 months. Nasa range sila na yon. O kaya pwede nyo na i-permanente doon kung hindi naman, wala naman kayong ilalagay pa. Pwede yon. Pero sa amin kasi dahil may ilalagay kami doon mga kasunod na sisiw, nililipat namin sa farm. So yun lang mga kasangga, sana may natutunan kayo sa bago nating video. Sinipag tayo. Bye bye!